Pagkatapos ay naghiwalay si Usopp mula sa grupo, ngunit isang misteryosong bayani na tinatawag ang sarili na Sogeking ang lumitaw at niligtas si Sanji at Franky. Kahit sa disguise, tinanggap nila ito at nagkunwaring hindi nila siya kilala. Habang ang trio ay nagplano, nagdesisyon si Sanji na manatili at makipaglaban kay Once gamit ang kanyang mga sipa upang sirain ang Noodle Red na trend, habang si Franky at Sogeking naman ay patuloy sa kanilang misyon. Si Franky naman ay nakipaglaban kay Nero, isang rookie ng CP9, nang matuklasan ni Nero ang kahinaan ni Franky sa kanyang likod, humiga siya upang ipagtanggol ang sarili, ngunit nang mapilayan, ginamit niya ang kanyang centaur mode upang talunin si Nero. Si Sogeking ay hinarap si Robin, ipinaliwanag ang mga dahilan ng Straw Hat sa kanyang pag-alis, bagamat apektado, nagpa siya pa rin si Robin na manatili sa kanyang desisyon. Sa Rocketman, nakita nila ang mga iniwang tren na puno ng kalaban, si Zoro ay nagtulungan upang putulin ang mga ito at talunin si T-Bone upang malinis ang daan. Sa Puffin Tom, natalo ni Sanji si Once at si Franky naman si Nero, nang magsama-sama muli, nagtulungan silang magsanib puwersa upang makapasok sa susunod na car na kinaroroonan ni Robin at ng CP9, ginamit ni Sogeking ang smokescreen upang matulungan sila na makaalis, ngunit binangga sila ni Blue Ino gamit ang air door. Habang si Robin, determinadong protektahan ang Straw Hats, ay sumunod na lamang kay Blue Ino ng kusa. Naiwan si Sanji at Sogeking na naguguluhan. Si Blue Ino ay nagbigay ng mga pahiwatig tungkol sa nakaraan ni Robin, inihayag ang Buster Call at ang dahilan kung bakit natatakot si Robin para sa kaligtasan ng Straw Hats. Habang papalapit na ang Rocketman sa Enies Lobby, si Franky, CP9, at Robin ay narating na ang isla. Si Polly ay nag-sketch ng terrain at inilahad ang plano na upang iligtas si Robin, kailangan nilang maabotan siya bago makalusot sa mga Gates of Justice. Dahil ang Straw Hats lang ang may kakayahang lumaban sa CP9, nag-volunteer ang Franky family at Galila na sumuporta sa unang wave ng depensa. Habang papalapit ang Enies Lobby, tumaas ang mga Gates of Justice sa likuran nito, habang ang crew ay tinitingnan ng nakamamanghang tanawin, hindi pinansin ni Luffy ang plano at tumalon papunta sa unang gate ng mag-isa, sinira ito ng walang kahirap-hirap. Habang ang Franky family at ang mga foreman ng Galila ay dumadaan sa unang gate, tumawag ang mga Marines ng mga higanteng gwardya na sina Wamo at Kashi upang depensahan ang pangalawang gate. Nang magtaglay ng kalamangan, ipinadala ng Franky family ang kanilang Car Sea Destroyers, ngunit kahit sila ay hindi kayang labanan ng mga higanti. Sa kabila ng pangalawang gate, humarap si Luffy sa buong puwersa ng Enies Lobby sa 10,000 Marines, samantala, ang mga foreman ng Galila at Franky family ay pinagsama ang kanilang lakas upang mapins down si Kashi, pagkatapos ay matalinong tinukso nila si Wamo upang hindi sinasadyang patumbahin ang kanyang partner. Sa Tower of Law, tumanggap si Spandam ng isang hindi kumpletong ulat na labis na binabaliwala ang banta ni Luffy, na naniniwala siyang hindi nararapat na pagtuunan ng pansin ang kapitan ng Straw Hat. Dumating ang koponan ni Lucci, at nagkita-kita ang mga miyembro ng CP9 na may mga sarcastic na biro, pagkakakumpetensya, at isang mabilis na pagsusuri ng lakas upang muling patunayan ang kanilang dominance. Hindi tinatabla ng anumang uri ng paglaban, tumuloy si Luffy diretso patungo sa Courthouse Plaza, tinatadtad ang mga Marine Squad. Sa ibang bahagi, si Robin at Franky ay dinala kay Spandam, na ipinagmamayabang ang kanilang pagkakahuli. Sa gate, ang mga foreman ng Galila at ang Franky family ay nakalagpas kay Wamo at binuksan ang pangalawang gate, ngunit ang kanilang selebrasyon ay naputol ng isara ng mga Marines ang unang gate sa likod nila, nagtrap sa mga kaalyado sa pagitan. Sa mabilis na pag-iisip, binago ni Zoro ang plano, ibinaba ni Yokozuna ang outer fence ng isla na parang rampa, ang Rocketman ay lumipad mula sa rampa, tumalon sa ibabaw ng parehong gate, at bumagsak sa likod ni Wamo, pinatumba siya at nagmarka ng ganap na pagdating ng Straw Hats at kanilang mga kaalyado sa larangan ng labanan. Pagkatapos, ang elite unit ng Enies Lobby, ang Lost Watchdog Unit, ay pumasok sa laban, ang Straw Hats ay nagpatuloy upang habulin si Luffy, ngunit natagpuan nila ang mga kalsada na kakaibang walang tao, ang lahat ng hinarap ni Luffy ay natalo na. Sa Tower of Law, inihayag ni Spandam kay Robin na ang Straw Hats ay narito na upang iligtas siya, sa kabila ng kasunduan na ginawa niya sa CP9 upang iligtas ang mga ito, malamig na ipinahayag ni Spandam na kukunin niyang bilanggo ang lahat ng Straw Hats. Sa mga kalye, ang Straw Hats at ang Franky family ay patuloy na papunta sa Courthouse Plaza, saksi sa itaas ng King Bull Sodem, nakipag-usap si Chopper kay Sodem, ngunit nalaman niyang hindi nakasakay si Usopp sa likod ng hayop. Samantala, dahil sa pagkabigo sa mabagal na progreso, si Luffy ay gumamit ng slingshot upang tumalon direkta sa bubong ng courthouse, kung saan siya ay hinintay ni Blue Ino.
Sa ibang lugar, si Wamo ay nagkwento kay Usopp, ibinunyag na sila ni Kashi ay sumama sa Marine sa maling paniniwala na ang mga higanteng mandirigma na sina Dory at Broggy, ang kanilang mga boss, ay nahuli na. Ibinahagi ni Usopp ang katotohanan, malaya pa rin ang dalawa at patuloy na lumalaban sa Little Garden na nagpasigla kay Wamo upang magpatuloy sa laban. Dahil sa nalaman, nagbago ng panig si Wamo at Kashi, at sa puntong iyon, muling nagpakita si Usopp habang si Gamora ay binagsak, tila nawala ng pag-asa hanggang sa ipahayag ni Usopp ang katotohanan, nagbago ng panig sina Wamo at Kashi, na nagbaliktad ng takbo ng laban pabor sa mga kaalyado ng Straw Hat. Sa kabila ng kanyang mga sugat, muling bumangon si Gamora, determinado na dalhin ang kanyang mga pasahero hanggang sa Tower of Law, pinayuhan niya ang lahat ng naroroon na kumapit ng mahigpit, naghahanda para sa isang huling pagsugod. Sa loob ng tower, nagpa siya sina Coco at Khalifa na ubusin ang mga devil fruits na ibinigay ni Spandam, ganap na nag-commit sa misyon ng CP9 na may bagong lakas mula sa mga pruweba ng pruweba. Samantala, nililinis ni Sanji at Zoro ang daan para sa iba sa pamamagitan ng pagwasak sa isang gusali na humaharang sa ruta ni King Bull, dahil sa kanilang mga pagsisikap, sa wakas ay nakarating ang grupo sa courthouse, eksaktong habang ibinababa ang drawbridge. Sa parehong oras, nakatanggap si Spandam ng tawag mula sa transponder Snail, isang agarang ulat na mayabang niyang ipinapalagay na magpapatunay sa pagkatalo ng Straw Hats. Sa kanyang pagmamalaki, pinakinggan niya sila ni Robin at Frankie, umaasa na ang kanilang mga puso ay mapupuno ng pagkatalo. Ngunit sa halip, ang narinig nila ay ang katotohanan ng walang tigil na pagsulong ng kanilang crew, the Straw Hats ay nananalo. Sa labas ng courthouse, hinugot ni Zoro ang kanyang espada at pinaghati ang malaking pader ng bato, binubuksan ng daraanan patungo sa susunod na laban. Sa itaas, ang laban sa pagitan ni Luffy at Blue Ino ay nagpapatuloy, ngunit nagbago ang takbo ng laban nang ipakita ni Luffy ang isang bagong lakas, ang kanyang Gear Second, habang ang singaw ay lumalabas mula sa kanyang katawan, tumaas ang kanyang bilis at lakas ng husto, nilalampaso na lang si Blue Ino. Samantala, pinapasok ng Straw Hats ang courthouse, nakikipaglaban-laban kay Judge Baskerville at ang kanyang kakaibang tatlong ulo na awtoridad, tinutulungan sila ni Yokozuna sa pamamagitan ng pagbabara sa pasukan, na pumipigil sa mga reinforcement mula sa pag-agos papasok. Sa ibang lugar, sa pangunahing daan, ang mga higanteng sina Wamo at Kashi ay nilulunod ang Elite Watchdog Unit ng gobyerno, kasama si Usopp at ang mga foreman ng Galila, sila ay patuloy na papunta sa plaza. Habang naka-activate ang Gear Second, tinalo ni Luffy si Blue Ino at kalmado siyang nagpatuloy, may matinding determinasyon sa kanyang boses, sumigaw siya ng pangalan ni Robin sa buong Enies Lobby, ipinahayag na siya ay narito upang iligtas siya. Sa loob ng Tower of Law, ginamit ni Frankie ang natira niyang cola sa isang kakaibang paraan, sa pamamagitan ng pagpapalaki ng kanyang likod, binugin niya ang sarili at si Robin sa pader, pumutok ang kanyang mga kadena at tinulungan silang tumalon sa balkonahe, kung saan nakita sila ni Luffy sa wakas. Si Robin, labis na naguluhan, ay nagsabi kay Luffy na magbalik na siya dahil nais niyang mamatay, ang kanyang puso ay napapalibutan ng mga taon ng sakit at pagtataksil, ngunit hindi umatras si Luffy. Habang nagsasanib puwersa sina Usopp at ang crew, nagtipon ng Straw Hats sa mga battlements, ngayon ay nakaharap sa CP9 at ang kanilang nahuling kasama, naghihintay sila na ibaba ang drawbridge, handa para sa huling laban. Biglang, naglakbay tayo 20 years pabalik sa nakaraan, sa isla ng Ohara, kung saan lumaki ang batang si Nico Robin. Sa kabila ng kanyang katalinuhan, siya ay minamata at tinatakwil ng parehong matatanda at bata. Ang tanging kasiyahan niya ay ang Tree of Omniscience, ang pinakamalaking aklatan sa buong mundo, kung saan naging scholar siya sa edad na 8 taon, ngunit kahit noon, tinatanggihan ang kanyang mga ambisyon na makatulong dahil sa kanyang murang edad. Puno ng lungkot, naglakad siya patungo sa baybayin, kung saan nakilala niya si Jaguar D. Saul, isang higanti at dating Vice Admiral. Mabilis silang nagbonding, at nagulat si Saul nang malaman niyang siya ay anak ni Nico Olvia, isang wanted na scholar na kamakailan lamang ay bumalik sa Ohara gamit ang isang ninakaw na barko ng Navy. Agad niyang tinungo ang aklatan upang ipaalam sa mga scholar ang paparating na pag-atake ng gobyerno, ngunit huli na ito. Si Spandine, ama ni Spandam, ay dumating na kasama ang kanyang mga puwersa, inutusan ng mga tao ng Ohara na lumikas habang sinisimulan ang pag-aresto sa mga iskolar. Hiniling ni Professor Clover, ang guro ni Robin, na tumakas, ngunit tumanggi siya, habang tumitindi ang tensyon, hiniling ni Clover na makipag-usap sa Five Elder Stars, pumayag sila. Sa makasaysayang pag-uusap na iyon, ibinunyag ni Clover ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang mga pananaliksik ng mga iskolar ay tumutukoy sa pagkakaroon ng isang nawawalang sibilisasyon na tinanggal mula sa kasaysayan ng umangat ang world government, ang kanilang kasalanan, ang pagtuklas sa mga lihim ng Void Century, dahil takot ang world government na malaman ito.
Matapos ibunyag ni Professor Clover ang labis, agad na nag-utos ang Elder Star kay Spandine na patagilid ang buhay ni Clover at simulan ng pagkawasak ng Ohara, tinawag na ang Order. Sa isang iglap, ang Tree of Omniscience ay nilamon ng apoy habang sinusubukan ng gobyerno na burahin ang kaalaman ng isla. Nagkakagulo ang mga iskolar upang iligtas ang mga aklat at sa gitna ng kaguluhan, muling nagkita si Robin at ang kanyang ina, si Nico Olvia, ngunit ang kanilang oras na magkasama ay napakabilis at puno ng kalungkutan. Nagsimula ang pag-atake ng Buster Call, mga battleship na bumabagsak sa isla, ginugol ang buong lugar at ginigiit ang pagkawasak ng lahat ng bakas ng Ohara. Sa gitna ng pagkawasak, ipinagkatiwala ni Olvia kay Saul ang buhay ni Robin, na sinusubukang dalhin ng bata sa kaligtasan habang siya ay bumalik sa naglalagablab na aklatan upang mapanatili ang kaunting kaalaman na natitira. Habang lumalaban si Saul laban sa mga battleships, nagmamadali si Robin patungo sa barko ng paglilikas, ngunit pinigilan siya ni Spandine, itinuturing siyang isang kriminal. Biglang dumating si Vice Admiral Kuzen, ang magiging admiral sa kasalukuyan na si Aokiji, at hinarap si Saul. Habang naglalaban ang dalawa, si Vice Admiral Sakazuki, na magiging Akaino, ay walang awa na winasak ang barko ng paglilikas, pinapatay ang mga inosenteng sibilyan sa loob upang alisin ang lahat ng bakas ng kaalaman ng Ohara.